At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Jabu! Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa negosyo ng isang tao. Noong kung pwede lang, ay ayaw nating lumapit sa kanya. Pero mapipilitan tayo dahil walang ibang lalapitan kundi ang mga katulad nilang mga nagmamay-ari ng punerarya. Mahigit 3 dekada na ang negosyong ito ni Don Lucio. At kahit may mga ibang punerarya sa kanilang bayan, ay siya pa rin ang nilalapitan dahil umano sa maganda na mura pa ang serbisyo. Mga apo, dyan lang kayo at tuklasin natin ang lihim ni Don Lucio. Inay, alino po kaya. Sabay na tayong kumain dahil maaga ko ngayon na papasok sa trabaho ko. Ha? Ay, nakapaghain ka na ba, Victor? Pasensya ka na. At nahuli akong nagising. Paano naman kasi? Napagod ako kahapon na nagtinda ng kandila at kankanin sa sementeryo. Halos hindi naman na ako makabenta dahil marami na ring nagbebenta doon. At yung iba mas mura ang benta nila. Kaya pahirapan ngayon ang pagtitinda ng kandila at mga kakanin. Di tulad mo na maraming bumibili. Magtis muna tayo ng kaunti, Inay. Kung maaari, mag-isip na lang tayo ng ibang mapagkakakitaan. Ano bang plano mo, anak? Inay, gusto ko sanang makakuha ng lisensya. Anong lisensya yan, anak? Lisensya sa pagmamaneho? Bakit? Gusto mo na bang magmaneho ng karo? Hindi po lisensya ng pagmamaneho ang gusto ko makuha, Inay. Kundi lisensya na pag-iimbalsa mo. Ano? Bakit? Gusto mo bang mag-imbalsa mo? Anak? Ay, nako. Parang nakakatakot naman ang trabahong yan, anak. Hindi naman po, Inay. Sanay-sanayan lang po yan. Alam nyo, dati, takot ako makakita ng bangkay. Pero nang tumagal na ako sa pulnerya ni Don Lucio, nasanay na rin ako. At pinapanood ko palagi yung ginagawa ng imbalma. Madali lang pala na Kaya gusto kong makakuha ng lisensya. Sige po, Inay. Alina kayo, sabi na tayong kumain. Ay, nako, anak. Alam mo, tuwing sasapit ang ganitong panahon ng Todos Los Santos, naaalala ko ang itay mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakamit ang hustisya. Ang pagkamatay niya at ang pagkawala ng bangkay niya. Nay, huwag nyo nang masyadong isipin ang nangyari kay Tay. Darating din ang panahon na makakamit niyang hustisya at mananagot ang mga responsable sa kung sino man ang gumawa ng masama sa kanya. Sige, Nay. Kumain na tayo. Kandila kayo dyan,
bili na po kayo ng kandila. Ay, matinda rin po ako dito ng mga kakaden. Mura lang po. Kandila. Kandila kayo dyan. Pagod na akong ikot ng ikot dito sa sementeryo. Pero kakaunti pa lang ang benta ko. Pupunta naman ako sa simbahan. Ay, mas lalong napakaraming nagtitinda rin doon. Ay, di bali. Pagtityagaan ko na lang ang magbinta dito. Kandila! Bili na po kayo ng kandila! Ay, umalis ka na! May kakanin din dito. Ay, umalis eh. Kanino pa pila? Bade! Bili kayo dyan. Umalis ka! Umalis ka na rito! Ah, Baka matapos nito! Ako ba ang pinapaalis ninyo? Ay, kanina pa sinasabi sa'yo. Sino pa? Ikaw nga! Sige na, alis na! Ang dami na nagtitinda rito eh. Dumagdag ka pa. Dito pa lang bibig sa'yo ha? Sige na, umalis ka na! Isama na ninyo ako dyan sa listahan ninyo Ay, nako. para makapagtinda naman Hindi ako. na pwede isali dito. Sige na! Pwede ba? Dahil sobra na kami. Kaya umalis ka na! Alis! Maraming salamat sa inyo, Senyor Lucio. Senyor Lucio. Gagawin po namin malaking utang na loob sa inyo ang pabibigyan ninyong malaking discount. Salamat po, Senyor Lucio. Naman tayo na kamag-anak. Opo. Salamat po. Walang ano man yun. Likas lang na maaway na ko sa mga mahihirap na tulad niyo. Daming nagpapasalamat kay Don Lucio. Halos lahat ng mga taga rito sa aming bayan sa kanya lumalapit. Kaya galit na yung mga may-ari ng ibang pulinarya. Dahil hindi na sila halos kumikita. Sige po, senyor. Alis na po kami. Maraming salamat po. Victor, lumapit ka rito. Mag-usap tayo. Dalian mo. Tinatawag ako. Lalapit ako sa kanya kagad para hindi magalit. Ano kayang sasabihin sa akin ni Don Lucio? Ano? Senyor, nandito na po ako. Ano pong sasabihin niyo sa akin? May sakit ang imbalmer natin na si Ato. Ang daming nagmamakaawa na serbisyo natin ang mga namatay na mahal nila sa buhay. Kaya ikaw na ang bahala sa mga bangkay. Alam kong kaya mong gawin dahil naikwento sa akin ni Ato na kaya mo na raw mag-imbalsa mo. Ha? Opo, senyor. Kaya lang wala pa po akong lisensya. Walang problema. Nangangailangan sila ng tulong. Kaya gagawin natin ang lahat para matulungan sila. O sige na, tawagin mo na si Buboy at kunin ang mga bangkay. At imbalsamuhin nyo na. Opo, senyor. Opo. Ani, nakakatakot naman ang maglakad dito. Napakadilim at nakakatinding balahibo rito. Oo, Eva. Sa totoo lang, kanina pa ako nagtataka eh. Hindi mo ba napapansin na parang ang haba-haba na ng nilalakad natin eh. Hindi pa tayo nakakarating sa uwian natin? Napansin ko nga rin eh. Teka, diba nanggaling na tayo dito kanina? Oh, ayan, tingnan mo. Nadaanan na natin ito kanina, diba? Ha? Oo nga. Naku, Eva. Hindi na biro ito. Parang pinaglalaroan na tayo ng masamang espiritu.
masamang espiritu? Ay, hindi. Ay, yayakap ako sa'yo. Sana hindi na tayo nagpaabot ng gabi. O ayan, pinaglalaroan na tuloy tayo ng masamang espiritu. Hindi. Takot na takot ako sa multo. Sana may dumaan na sasakyan at makikisakay na tayo. Ayan! May paparating na sasakyan! Parahin natin! Makikisakay tayo! Parahin natin. Para! Makikisakay kami! Para! Oh, saan kayo pupunta? Halina kayo, para hindi na kayo maglakad. Karo ng punerarya! Maraming salamat sa paghatid mo sa amin ng kaibigan ko, kuya. Wala nga naman yun. Kaya lang, pasensya na kayo dahil karo ang funeral itong minamaneho ko. Okay lang yun, kuya. Ang importante, nakasakay kami. Alam mo, talagang takot na takot kami kanina ng kaibigan kong si Ami. Kuya, hindi ka ba natatakot sa trabaho mo? Driver ka ng karo? Hindi naman, miss. Siya nga pala. Kanina pa tayo nagkukwentuhan hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Victor. Ikaw, anong pangalan mo? Evangeline. Eva ang palayo ko, kuya. Oh, ganda pala ng pangalan mo. At sa palagay ko, sa ganda mong yan, may kasintahan ka na, no? Naku, nagkakamali ka, kuya. Wala pang nagkamali na manligaw sa akin. Maniwala ako sa'yo. Sa ganda mo bang yan? Posible naman na wala ka pang kasintahan. Totoong sinabi ko. Wala pa talaga. Kuya, baka lumagpas ako sa bahay namin para dito na lang. Ayan ang bahay namin, oh. Sige. Sandali lang. Itatabi ko itong sasakyan, ha? Ayan. Kuya, maraming salamat sa iyo, ha. Sana magkita pa tayo muli. Bye-bye, kuya. Ang ganda niya. Sabi niya, wala ba siyang kasintahan? Alam ko ng bahay nila. Dadalawin ko siya sa ibang araw. Mabuti naman at nandito ka na, Losyo. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, Ninita. Medyo natagalan ng pag-uusap namin ng partido ni Mayo. Bakit? Ano bang napag-usapan ninyo? Nililigawan ako ng partido nila, Ninita. Gusto raw nila akong magkasama sa line nila. Magdagmo na konsihal sa bayan. Ano? Papasukin mo ang politika, Losyo? Oo. Hindi na ako tinitigilan na nililigawan. Lagi akong kinukulit, kaya tinanggap ko na. Ang ibig mong sabihin, tatakbo kang konsihal ng bayan sa susunod na halalan. Hindi. Ayaw ko. Ninita!
Pwede po ba kayong makausap sandali? Aba, Andrea, iha, parang seryoso kayata ngayon. Ano ba yung pag-uusapan natin? Mami, may plano pala si Daddy na pasukin ang politika. Pero, tinututulan mo raw siya. Totoo ba yun, Mami? Ha? Oo, Andrea. Alam mo, ang politika dito sa ating bayan ay napakarumi. Ayaw kong madungisan ang karangalan natin. Bakit pa niya papasukin ang politika? Mami, para sa akin, gustong-gusto ko na pasukin na ni Daddy ang politika. Pero iha, tulad ng sinabi ko, napakarumi na ng politika dito sa ating bayan. Sa ibang bayan siguro okay lang. Pero dito... Hindi pa naman gaanong marumi ang politika dito sa ating bayan, Mami. Kaya kapag nandyan na si Daddy, tutulungan ko siya para linisin ang politika dito sa ating bayan. Oh, Andrea, iha. Ang isa pang dahilan kaya ayaw kong pasukin ng daddy mo ang politika dahil sa nangyari sa mga pinsan ko na mga opisyal din ng bayan. Pinagpapatay sila. At yon ang ayaw kong mangyari sa daddy mo. Pinagpapatay ang mga kamag-anak mo dahil marumi ang politika nila. Ah, Andrea, Mami, huwag niyo nang tutulan ang plano ni Daddy, kundi magtatampo ako sa iyo. Andrea, iha! Sandali lang! Andrea! Oh, hindi. Kailangan makagawa ako ng paraan para mahadlangan ko ang plano ni Lucio na pasukin ang politika. Salamat naman at pabor ka sa aking plano, iha. Akala ko pareho kayo ng mami mo na tututunan ako na pasukin ang politika. Wala naman akong nakikitang masama kung pasukin mo ang politika, Dad. Malaking karangalan natin kung isa ka ng opisyal ng ating bayan. Sige, tulungan mo ako, iha, para madaling matupad ang pangarap ko. Huwag kang mag-alala, Dad. Tutulungan kita at hindi kita pababayaan. Senyor Lucio, tulungan po ninyo kami. Napatayan po kami. Ha? Tulungan Daddy, niyo kami, senyor. may humihingi ng tulong. Sige, iha. Ako na ang bahala sa kanila. Tulungan niyo po kami. Napakalambot talaga ng puso ni Daddy. Marami siyang natulungan. Kaya hindi na kami mahirapan sa pangangampanya dahil kilalang kilala siya na matulungin sa kapwa. Ang mabuti pa, susundan ko siya para makilala rin ako ng mga tao at ikakampanya ko na mas maaga pa sa kanila ang Daddy. Ilan na po kayo? Kandila! Kandila po! Siguro naman hindi ako pagbabawala ng mga nagtitinda rito. Hindi tulad dun sa sementeryo ng aming bayan. Magtitinda na ako. Bili na po kayo ng kandila! Bili na po kayo! May libreng dasal po para sa inyong mga namamayapang mahal sa buhay. Libreng dasal, bibili kami ng kandila po. Oo. Sige po. Bili na kayo at ipagdadasal ko na po ang mga namayapang mahal ninyo sa buhay. Pakita sa lang po. Pakita sa lang na lang ang kaluluwa ng aming mga nabayapang mahal sa buhay. Sige po. Bilhin nyo na pong lahat ng paninda ko. Para sabay-sabay ko na pong ipagdadasal ang mga namayapang mahal ninyo sa buhay. Ayun o, nabili na namin lang yung paninda mo. Sige na. Ay, pagdasal mo na sila. Sige po. Umpisahan na po natin ang ating panalangin para sa mga kaluluwa.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, manatili sanang mapayapa ang mga kaluluwa ng mga namayapang mahal namin sa buhay. Ay, sila po sana ang magsilbing gagabay sa aming araw-araw naming gawain. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ha? Tingnan niyo! Mga litsyo! Parang nabubuksan! Tingnan ninyo! Mga kasama! Tingnan ninyo! Ano nangyari? Tingnan lang nito! Tinatingnan ka ng kapitan! Natin sa inyo! Parang bibitak-bitak! Tingnan ninyo! Ang mga patay! May pagka! Nagsilabas! Ang nabuhay! Ano kaya ang hiwaga ang bumabalot sa mga kandila? Magili naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Gabo! Dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula. Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.